Okay, start ano? Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hatta yarda walhamdulillah 'inda ar-rida walhamdulillah ba'da ar-rida walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن حياكم الله وبياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا إنه هو الولي القدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم وآدم علمنا وزدنا علما وهدى ورشدا وتوفيقا وأدبا يا كريم. Idan una-una dito na kapangitsukor ka ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil kung gidali sa kanyang tawfik o dahil sa kanyang habag ay hindi tayo maiipon sa oras na ito. Sobrang bilis ng panahon. Bilang lecturer ninyo na every isang beses isang buwan na niya kung kapag gagada mo naman sa kapadyami bagaltanin. Sobrang bilis. Para nung last week pa lang, tapos ngayon nandito na naman tayo. So ngayon, ang gusto kong talakayin sa inyo patungkol sa tafsir ng kwento ni Musa at saka si Karun na may koneksyon kung ano ba ang dahilan kung bakit tinatamaan tayo ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon sa bapanin ka pagkatinggo masalakita no itiuba o Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga lindol? Niya ba, importante yung topic na nasa muna. Ano ang mga dahilan na kung bakit ang bawat isa sa atin nagbagukit sa pidalo abatalwan? Tandaan ninyo ang ating mga ulama sa loob ng isang araw, pag hindi sila nagkaroon ng problema, malulungkot sila. Mali di ginawa nila. Ang gusto ng mga ulama, ang salaf o salih, kailangan sa loob ng isang araw, tamaan sila ng pagsubok. Bakit? Dahil sa kabilang buhay, ang may pinakamalaking gantimpala na silang mga taong pinakamalaki ang kanilang pagsubok. Inna idamal jaza ma'idamil bala. Ang laki ng gantimpala nakadipindi sa laki ng pagsubok. Tayo pag magkaroon na ng pagsubok, nagrereklamo agad. Na kung alam mo lang kung anong meron sa pagsubok na yan, na di ka makareklamo, huwag na di tanong katawan. Ano yung wisdom? Ano yung hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na yan? Fa inna hadhihi dunya daru ibtila wa imtihan. Tandaan ninyo ang dunya, ginawa ang dunya, ito'y isang lugar, isang tirahan na pagsubok. Dito na makalipos. At yung pagsubok sa isang tao, nakadipindi sa kanyang paniniwala. Kung malakas ang paniniwala mo, mas malakas ang pagsubok mo. Panunin mo ya Allah, ba't lagi ako nagsasambayang? Nagtatahajud, ba't maraming namamatay sa pamilya ko? Ba't nagkakasakit? Kasi nakadipindi yun sa paniniwala mo. Sinusubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mahina naman ang paniniwala mo, mahina rin ang pagsubok mo. Naalala ba ninyo si Ayub? Sinong nakarinig sa kwento ni Ayub alayhi salam? Hindi ba si Ayub alayhi salam lahat ng katawan niya na nangyari? Nalagnas.
nalagnas, naldak. Maliban na lang sa kanyang puso at sa kanyang dila. Na kung titignan natin, isa siyang propeta. Di ba? Dapat, bakit? Kasi nga propeta, malakas ang paniniwala, kaya malakas ang kanyang pagsubok. Hanggang sa, nagtanong siya sa kanyang asawa, unang-una dito, yung kayamanan niya lahat naubos. Tingnan mo, mo na tamo kaya Ayub na naibad, nabagsak. Naibad, nadadag. At hindi ba yun? Lahat ng anak niya namatay. Ang natira lang sa kanya, ang nag-iisa niyang asawa. Yung iba niyang asawa, nilayasan si Ayub. Bakit? Dahil sa malala niyang sakit. At hanggang sa nag-declare yung mga tao sa lugar na wag lapitan si Ayub at yung asawa niya na nagtatrabaho, hindi na rin pinapatrabaho. Bakit? Tigil mangalat. Baka, anong tawag dyan? Mangalat. Lilipat yung sakit. Kaya nung ginawa ng asawa ni Ayub, unang-una, kinuha yung buhok niya, nagpakalbo, at bininta yung para makakain sila. At nung naubos naman yun, nung ginawa niya, yung mga kuko niya, pinutol niya, bininta niya, para magkaroon lang sila ng pagkain ni Ayub, alayhi salam. Hanggang sa umiyak si Ayub, sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, ba't mo ginagawa yan? Sabi niya, alangan, wala tayong makain. Wala nagpapatrabaho sa akin. Hanggang sa dumating sa point na nagtanong si Ayub sa kanyang asawa. Sabi niya, ilang taon na akong nagkasakit? Ilang taon na yung aking kapasakit ko? Anong sabi ng asawa niya? 18 years. 18. Nakasapulong nuwalo lago nagkaldag wilawasin. Na ang sabi ni Ayub, nakakahiya sa Allah, nahihingi ako ng tulong, samantala sabi niya na mas malaki yung oras na maginhawa ako kaysa sa nagkaroon ako ng sakit. Samantala propeta, ang propeta isang dua mo lang sa Allah na, automatic. Pero anong sabi niya sa Allah? Nahihiya siyang humingi ng tulong sa Allah. Kaya sabi ng asawa niya, Ya Ayub, kung hihiling ka lamang sa Allah, tutulungan ka niya. Kaya anong sabi ni Ayub? Ya Rabbi, inni mastaniyad dur. Ya Allah, sabi niya, tinamaan ako ng sakit. Yun lang ang sinabi niya. Wala niya sinabi na, Ya Allah na, gamutin ako ng gamot. Sabi niya, Ya Allah, tinamaan ako ng sakit at ikaw ang napakahabagin. Kaya nung umalis yung asawa niya, pagbalik niya, nasabi ni Ibnu Abbas, si Ayub bumalik sa pagkabinata. Bumalik sa pagkabinata. Kaya nung dumating yung asawa niya, hindi niya makilala si Ayub. Sabi niya, nasaan yung tao dito na nagkakasakit? Sabi niya, ako yun. Sabi niya, hindi ako maniwala. Sabi niya, ako. Kaya sabi ni Ibnu Abbas, hindi lang si Ayub ang binigyan ng Allah ng gantimpala, kundi pati yung asawa niya. Bumalik din sa pagkadalaga at nagkaroon sila ng anak na sobra 10. Ito sabab dahil sa pagsasabar, sa pagsubok na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah na kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Lahat ng lamon na ating yawanin na mukit sa kapatay. Pero sabi ng Allah na bago ka mamamatay, nadadaan ka muna sa pagsubok. Imma mabuting pagsubok or masamang pagsubok. Bakit? Dalawa yung pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na napakadelikado. Anong napakadelikado sa dalawang pagsubok na ito? Unang pagsubok na ibibigay sa atin ng Allah, pagsubok na matamis. Pagsubok na maganda. Lang na mapya. Na pagsubok na ito, wala masyadong pumasa. Wala masyadong pumasa. Ano ba? Madakal inigkawasa. Na pagsubok yan. Ano nangyari? Hindi sila pumasa. Bakit? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Kaya nagtataka tayo, bakit si Kwata hindi nagsasambayang? Bakit mas maganda yung buhay? Anong sabi ng Allah? Wa nastadrijuhum. Ibibigay namin ang gusto nila, sabi ng Allah. Min haythu la ya'lamun, wala silang kaalam-alam. Wa numli lahum. Pababayaan namin sila, sabi ng Allah. Inna kaydi matin, pero yung kaparusahan ko sa kanila naghihintay. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Ilan ba yung ayatan na niya? Sabi ng Allah, nung nakalimutan nila na alalahanin ng Allah dahil sa kanilang kaginhawaan, napatahna alayhim abwaba kulla shay. Sabi ng Allah, dahil nakalimutan nila ang Allah,
na bubuksan namin sa kanila ang lahat ng magaganda. Bubuksan namin sa kanila ang lahat ng kaginhawaan, kayamanan. Falamma nasu, hanggang sa makalimutan na nila at doon namin sila papatayin, sabi ng Allah. Na makagilag ka. Isang tao lang sa katobo ataw, inabatalo sa mapya ang nakapasok. Sino yun? Si Sulaiman alayhi salam. Si Sulaiman, bakit? Yun yung pinadala niya ng kayamanan para hindi lang gulawin si Bulqais. Pero nasabi niya, ibalik niyo ang kayamanan yan. Pag hindi kayo papasok sa Islam, gigirahin ko kayo. Sa panahon natin ngayong tabi, makilis sa kulta, natigin, taputin mo na sa agreement. Nangyari to. So ito yung problema sa panahon natin ngayon. So konti masyado ang papasa pag ang pinag-uusapan maganda. Pero ang topic natin ngayon, patungkol sa mga pagsubok na hindi maganda. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Inaakala ba ninyo, sabi ng Allah, na makakapasok kayo ng paraiso na ng libre? Makalulog ka sa surga sa di ka namunmukit sa kung ano yung napagdaanan ng mga nauna sa atin. Masatum al-ba'sa wa darra wa zulzilu, hanggang sa tinamaan sila ng mga malalakas na sakit, mga lindol. Ito nakailang araw. Anong ginawa ng lindol? Umikot. Tinamilang yung lindol niya. Ginamalan sa Cebu, papunta lang Davao, hanggang dumating dito sa Cotabato, pumunta ng Surigao, pumunta na naman ng Jinsam. So anong dahilan kung bakit mayroong mga ganito? Na di tanong matag makalutob sa surga, yan intabi ang mataluto no Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Abi Waqqas, qultu ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala. Tignan ninyo si Abi Waqqas, nagtanong siya sa Rasulullah. Tingin niya, Rasulullah, sino ba sa mga tao ang may pinakamalakas na pagsubok? Na anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya, ang mga propeta. Ang mga propeta. At mayroong 5 propeta na tinawag na ulul azm. Sino yun? Yung 5 propeta na talagang nahirapan sila sa kanilang pagdadaawa. Unang-una si Nuh alayhi salam, si Ibrahim alayhi salam, si Musa, si Isa, at saka si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibig sabihin na ito yung sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, thumma al-amthalu fal-amthal. At ang susunod dito ay kung sino ang may mga malakas na paniniwala or pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasabi ng Allah sa suratul Baqarah, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Susubukin namin kayo, sabi ng Allah, na kahit saan ka pupunta, madali kang matakot. Kahilaghan ka. Ibigay, yababas na patalwan. Walang Diyo. Kumbaga, kahit anong gawin mong maghanap ka ng pagkain, hindi ka makakahanap. Pagsubok yan sa iyo ng Allah. Walaksim min al-amwal. At yung mga kayamanan mo, mga tindahan mo, biglang magbabagsak. Wal-anfus. At mamamatay yung mga mahal mo sa buhay. Was-samarat. At hindi bubunga yung mga bunga ng mga kahoy. Anong sabi ng Allah? Wabashiris, sabi rin niya Muhammad, yung mga tao na yan na sinubok ko sa ganyang uri ng pagsubok, iulat mo sa kanila. Panutol ka sa kanilang, alladhina ida asabat musibatun. Kung sila ay matatamaan ng problema, anong kanilang sasabihin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ito. Ibig sabihin, nabagsak ka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. May nawala sa iyo ng kayamanan, pero inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pwede rin natin itong sabihin sa Kristiyano. Pag may namatay ng Kristiyano, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakit? Hindi naman yan dua. Hindi yan dua. Bago sinabi mo lang na lahat tayo nang galing sa Allah, babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Imam Shafi'i rahimahullah, tinanong siya, Ya Aba Abdullah, ayyuhuma afdalu lirrajul an yumakkana fayashkurullah o yubtala fayasbar o fayasbir. Sabi dito, ano ba ang pinakamainam sa tao? Ito yung tanong. Sino bang mainam sa dalawa na ito, ya Imam? Yung tao na binigyan ng kaginhawaan tapos nagpasalamat, o yung tao na binigyan ng pagsubok tapos nagsabar? Ito yung tanong. Hintay-hintay kini mapisa itong katawan niya. So tao anto, inanggan sa tamo ka,
Okay na, naging sukur. Or, yung tao na binigyan ng pagsubok pagkatapos, nagsabar. Anong sagot ni Imam Shafi'i? Sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, la yumakkanu hatta yubtala. Hindi ka mantigin matag makapangin sukur, yanin tabi na masugat ka muna na batalwan. Yanin tabi na mukit ka muna sa problema. So ngayon, ito yung nawaji, hadihil kalam, o hadal maudo, ang topic natin na ito, na ano ba ang dahilan? Ba't nagkakaroon ng mga lindol? Ngayon isababanin kagaadan itiuba. Ngayon isababanin kapag sakit ka. Yung mga kailangan na gasabutan ng utanan. Okay, unang-una dito na sinabi ng ating mga ulama na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga lindol, nagkakaroon ng mga bagyo, ay kathratud dunub wal istighfafu biha. Ang maraming paggawa ng kasalanan at yung kasalanan na ginagawa mo, manota ba na di kapag kaili ng gano'n? Di ba may mga gawain na maya? Manot mo man niya, pila pa niya. Kung nagkalpagkanan ka, na manoti, kapag kaili ng gano'n, di ka ba tandong? Pila pa niya mambuwa. Di ka ba tandong niya? Nagtandong ako na mamento. Kumbaga na parang ang liit ng tingin mo sa isang gawain na yun, or yung pagmamaritis, or anong bagay na ipinagbawal dyan, na once na gagawa ka ng mga kasalanan, and then, manot, ikaili ng kalon, na dahil sa gawain na yan, ay pwedeng dumating ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahar al-fasada fil barri wal bahri, bima kasabat aydin nas. Ang paghahayag, ang paglalabas ng mga lindol, ng mga kidlat, ng mga bagyo dito sa mundo ay dahil ito sa gawain ng mga tao. Tandaan niyo dahil sa mga gawain ng mga tao, liyudikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un, para naman matikman nila ang kanilang mga ginagawa. At pangalawa, la'allahum yarji'un, base na to sabi ng Allah na tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinakauna na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganito. So tignan niyo yung mga lugar na tinamaan. Puro karamihan hindi lugar ng Muslim. Puro lugar ng hindi Muslim. So put inya ba sa sabapan ang makatingkuma dun itiyo ba ng Allah subhanahu wa ta'ala. So napaka delikado. Ito yung una. Pangalawa, na binanggit ng ating mga ulama na al-mujahara bil ma'asi. Anong ibig sabihin ng mujahara? Ang paggawa ng masama ng hayag. Mapayag ka na, kapandalwa ka. Pag 5-6 ako na ano ito na ipapuspan. Babagilay, kapapagutan sa aran isagin, atawag kang inisa ng mga galpagka ng mga inisapal, atawag ka, kinukwento mo yung mga nakaraan mo. Yung mga tapos na nagtawba ka na iniwan mo na yung bagay na yon, nandito ka, banutulan ng kapan. Naput inya ba sa sabapan, ang makatinggo masalakita no ilipungat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha dahara zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adabullah. Kung lalabas na sa isang lugar, hayag na ang pangangalo niya at pagpapaibsik sa lugar, ay parang sinabi natin na, ya Allah, ibagsak mo sa amin ang galit mo. Ya Allah, naingin ka sa kami, ilipong tami, nasaguna na tito, daging matunang kasaguna, dimutang sa 5-6. Yan ba ba? Na minsan sinisisi pa yung mga may alam, bakit ustad, ikaw bang bumubuhay sa amin? Tandaan mo, nasa tiyang ka pa lang ng nanay mo, tapos na ang riski mo. Pangalawa na, di ka man matag-matay, yan ito may pati-riskinan ka. Niya mo ba niya? Di ka man matag, imatayan ng Allah Ta'ala. Yan ito may pati-riskinan ka. Okay na nakadipindi sa lakita nung, panuni ka kwata nung ano riskita nung. Kaya di man ng kapakayan, dahil sinabi natin, tapos na nakaupo ka lang. Hindi pwede yan. Kailangan hanapin mo pa rin yung kung paano mo makukuha yung riski na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, al-mujaharatu bil ma'asi, yung paggawa ng hayag na kasalanan, ito ay isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit darating sa atin ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakarami sa panahon natin ngayon, lalong-lalo sa social media, na nakikita natin ang mga babae na pag-post, sa lalo na niya ba, na tinawag na mujahara. Kaya ang sabi ng Rasulullah, na kullu ummati mu'afa,
lahat ng aking umma, ipapatawad ang kanilang mga kasalanan, illal mujahirin, maliban sa mga taong hambog. Sino yung mga hambog? Kinukwento nila ang kanilang mga nakaraan, or pinapakita nila ang kanilang paggawa ng masama. Ito yung mga mujahir. Ang mujahir, mga taong hambog, hambugan. Ipagpagilinin. Ang pakatika, bagugin siya sa tamang kadandong. Pakatika, kung nagalbagan, nanyabi mga tao niya ang mga mujahir. Adib bagampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan natin na mabigyan natin ang anak natin ng pangalan na mujahir. Bakit? Ang ibig sabihin ng mujahir ay hambog. Magkaiba ang mujahir at saka muhajir. Ang muhajir, nagbakwit. Ang mujahir, hambog. Kailangan, baka mabigyan mo ng anak mo ng tawag dito, ganung uri ng pangalan. Third, yun ang pangalawa. So nabanggit natin kanina yung 5-6. Maraming uri ngayon ng 5-6 na hindi natin alam. Nakakaunt lang tayo ng 5-6. Hindi ko tayo sa mga, yung asa, hindi ko pa, banalin niya asa? Asa card. Yung mga ganyan. Tapos, yan, delikado yan kasi dito magkagadam. Oo nga, tinutulungan ka nga, pero hindi mo alam, bagisan ka, di ba? Bagisan ka. So, nabanggit natin, anong nabanggit natin na pinakamaliit ng kasalanan na taong nagpa-5-6? Para kayong manang kayo inigyuga si inanan ka. Inigyuga ng kasi inanan ka. Nadama katika. Dama katika sa kita nigyuga ni si inanin. Toibo. Ikatalo. Pangatlo dito, na dahilan kung bakit dumarating sa atin ang puot o ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala na al-mujaharatu bil ghina, ang pagmamayabang sa kayamanan. Ipagambugan kay kakawasanan ka. Napud sa pinakamakagilak ang manggulan na tao na niyanin ipagambugan kakawasanin mo. Ipapagilin ka sa mga tao, igagaganan ka. Ipapagilin ka sa tao, sa kapamagasanan ka, isa ka na ngayon, kawasa ka. Kaya itong aya na ito, na maraming aral ang makukuha natin dito mula sa kwento ni Karun. Sinong nakarinig sa kwento ni Karun? Si Karun, isa sa mga tauhan ni Firaun. Si Karun, sabi dito sa Quran, sa Suratul Qasas, inna Karuna kana min qawmi Musa fabaga alayhim. Si Karun ay tito siya ni Musa. Baba ni Musa, kaginawatas kanino baba ni Musa alayhi salam. Taib. Si Karun, wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Alam niyo ba ang kayamanan ni Karun? Ay ibinigay sa kanya ng Allah yung susi, gunsi, no tamukin, na ang iba sa mga mufassirin ang kanilang sinabi 70 na lalaki ang kayang bumuhat mo. 70. Susi pa lang yun na. Gunsi pa. Ngayon kailangan ng kalusap mong gunsiyan. So gunsi pa, napila ka tayo pagkakagalong pagkakita. 70 katao na puro lalaki na malalakas. Sa panahon natin ngayon, ang susi ng kayamanan mo, kaya mong ilagay sa pantalon. Tama, kaya mong ilagay sa bulsa. Pero yung kay Karun, na di gagaga, balanggita. Yan naman ang pagito mo. Sublay, kawasan niyo. Sublay kadagala, tamukin. Wala pa siguro sa panahon natin ngayon, na pati yung mga kontraktor, wala silang susi na 2 taong kayang bumuhat. Maliban dun sa pera. Pero pinupoint natin dito yung susi. Kaya sabi dito, qala lahu qawmuhu la tafrah. Ya Musa, sabi ng kanya, ya Karun, sabi ng kanyang mga kasamahan, huwag kang magmayabang. Huwag kang magmayabang. Inna Allah la yuhibbul farihin. Dahil ang Allah ayaw niya ng mga taong mayabang. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ito yung pinakadelikado na ganggula na sinabi ni Karun. Alam niyo ba kung paano ko nakuha itong kayamanan ko? Dahil ito sa aking galing. Dahil sa aking pagtsatsaga.
dahil sa laki alugat nya ba akadalo na di kapakayan. Nyaman kakawasan ko niya na nakuha ko niya sabab ko nalakya kinapamantyali. Ang sabihin mo dahil yan sa iyo ng habag tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Qarun, anong sinabi niya? Ba't hindi ako magmamayabang? Nakuha ko ito dahil sa aking kagalingan, dahil sa aking sarili. Dahil sa lakya kinapamantyali. Kaya anong sabi ng kanyang mga kasama? O sabi pa ni Qarun, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Qarun, nakalimutan ba ni Qarun na may mga mas mayaman pa na nauna sa kanya, mas malalakas maliban sa kanya, pero nung ginawa ng Allah, tingyo ba no? Allah subhanahu wa ta'ala iramadatil imad, si Iram, na kung saan lahat ng kanyang bahay nagbayabang. Tingin, walang may pinakamalaking bahay kundi kami. Sa panahon nila sila yung mga pinakamataas na building. Ano nangyari? Tingyo ba ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nung sabi ng Allah kay Qarun, nakalimutan ba ni Qarun na may mga mas mayaman pa sa kanya na hindi rin naniwala? Ngunit, sinira namin ang kanilang buhay, ang kanilang mga kayamanan. Wala yus'alu an dunubil mujrimin. At hindi kami magtatanong, sabi ng Allah, sa mga kasalanan ng mga taong makasalanan. Kaya sabi dito, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Anong ginawa ni Qarun? Sumuot ng maganda at inilabas ang lahat ng kanyang kayamanan at ipinakita sa mga tao. Kaya nung makita ng mga tao na mahirap, ito nangyayari ito. Ang sabi nila, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin adim. Nung makita ng mga tao na ito na maliliit, na riskihan to ng Allah Ta'ala sa mga riski ni Qarun. Gagulin niya. Na riskihan ko mo ng Allah sa mga riski ng kanan. Gagula, may mga tao na makikita ka ganito. Sana na magkaroon din ako ng mayroon ka. Ganyan. Dahil napakarangyan ng buhay mo. Ito yung sinabi ng ibang tao nang makita nila si Qarun na puro ginto, pilak, diamond ang kanyang suota. Kaya ito yung sinabi ng mga tao na ito. Waqala alladhina utul ilm. Pero anong sinabi ng mga may matinong pag-iisip? So mga ulama yung may alam, ang sabi nila, wailakum thawaballah khairun liman amana wa amila salihah wala yulaqaha illa sabirun. Walang mas mainam diyan sa binigay kay Qarun maliban sa gumawa tayo ng maganda. Dahil yun ang maganda, na pag gumawa ka ng maganda, gantimpala ng Allah ang ibibigay niya sa iyo. Kaya nung lumabas si Qarun sa oras na ito, pinuntahan siya ni Musa alayhi salam. Ata Qarun Musa fasalahu ala kulli alfin dinar. Sabi ni Musa, ya Qarun, dahil nagbabayabang ka, dahil marami kang kayamanan, na bawat 1,000 dinar, kailangan mong magpalabas ng 1 dinar na ito ang kanyang zakat. Ibig sabihin, bananig si Musa sa zakat kani Qarun. Kasi bakit napakayaman? Isipin niyo 1,000 dinar ang inihiling ng ni Musa nilang 1 dinar. Halos hindi rin makulangan. Supply ka pa inunin. Tapos sabi pa dito, wa kullu alfin shay. Lahat ng bagay na mayroon ka na aabot ng 1,000, 1 piraso lang ang zakat. 1 piraso lang ang zakat. Wa kullu alfin sya. At 1,000 kambing, 1 kambing lang ang zakat. Pag-itong ka, supply ka pa inunin. Di ka mo dito magaram. Abya 10, di mapaningin ka. Abya 20, di na ka mo dito magadam. Sabi dito, qala thumma atabaytahu fahasibahu fawajadahu kathira. Kaya nung pumunta si Musa sa bahay ni Qarun, nakita niya yung kayamanan ni Qarun. Sabi niya, Qarun, obligado magbigay ka ng zakat. Fajama'a bani Israel. Anong ginawa ni Qarun? Dahil narinig niya ang plano ni Musa na humingi ng zakat, ipinatawag ni Qarun ang lahat ng Banu Israel. Inipon niya. Linimon sa mga Banu Israel.
Faqala ya bani Israel, o mga angkan ng mga Israel, inna Musa qad amarakum bi kulli shay'in fa'at'amtumuhu. Sabi niya, dumating sa akin si Musa at parang gusto niya akong tawag dito hawakan sa liig, na gusto niya tawag dito magbigay ako ng lagay, magbigay ako sa kanila lagay na bawat 1,000 dinar, isang dinar, wa huwa an yurid an ya'khudha min amwalikum. Sabi niya, yan kalinya ni Musa na pagkuhan niya ni tamog taw. Ilo ba? Di mga tawa dalawa ka. Yan kalinya ni Musa na pagkuhan niya ni taw. Pagkuhan niya ni tamog ko. Nung marinig ito ng Banu Israel, faqalu anta kabiruna wa anta sayyiduna famurna bima syi'ta. Ya Qarun, ikaw ang pinakamalaki sa amin. Ikaw ang pinakamayaman sa amin. Ikaw ang pinaka-leader namin. Kung ano ang order mo, yun ang gagawin namin. Yun ang gagawin namin. Faqala amurukum an tuji'u bi fulan al-bagi. Ang ginawa ni Qarun. Sabi ni Qarun, may plano si Musa na iipunin kayong lahat, at bago yun, ipatawag niyo ang babae na ito na ang kanyang gawain ay GRO. Alam niyo siguro GRO? Binibinta ang kanyang sarili. Sabi niya, ipatawag niyo sa akin ang babae na yan. Fataj'alu laha ja'lan fatukaddifuhu bi nafsiha. Bibigyan natin siya ng pera, ng kayamanan, at aaminin lang niya na siya ay buntis, at ang nakabuntis sa kanya ay si Musa. Isipin niyo ang kanyang plano. Fada'uha faja'ala laha ja'lan alam tukaddifahu binafsiha. Yun na. Sabi niya, kinausap nila yung babae. Sabi niya, pag naipon na ang mga tao at magtatanong na si Musa na kailangan isa lang ang sasabihin mo, na ako ay nabuntis ni Musa. Ito yung kanilang kanilang plano. Thumma ata Musa. Nung tapos na yung plano, naipon na yung mga Banu Israel. Kaya faqala li Musa, inna bani Israila kad ijtama'u li ta'muruhum wa li tanhahum fakharaja ilayhim wa hum fi barahin min al-ard. Ya Musa, inipon namin ang Banu Israel para sila ay mautusan ng maganda at mapagbawalan ng masama. Faqala ya bani Israel, man saraka qata'na yadahu. Kaya sabi ni Musa, o mga angkan Israel, sino ang magnakaw, puputulan ng kamay. Wa man iftara jaladna. Ano ibig sabihin ng iftara? Sino ang magpapasalita sa Allah nang hindi niya nasabi ay jaladna, ay papaluin namin. Jilda. Pangalawa dito, sabi dito, wa man zana wa laysa lahum ra'atun jaladnahum mi'a. Kung sino naman ang mangalon niya at walang asawa, papaluin ng isang daan. Wa man zana wa lahum ra'atun jaladnahu hatta yamut aw rajabna. Na kung sino naman ang mangalon niya na mayroong asawa ay babatuin ng stone, rajab, babatuin ng bato hanggang sa siya ay mamatay. Kaya sabi dito, faqala lahu Qarun, nung marinig nilang mga sabi ni Musa, sabi ni Qarun, wa in kunta anta, ya Musa, paano naman kung ikaw ang makagawa? Ito yung tanong ni Qarun. Paano ya Musa, kung yan mga sinabi mo, yung rules na ilalagay mo na ikaw ang makagawa? Kaya sabi ni Musa, in kuntu ana, kung ako ang makakagawa, sabi ni Musa, fa inna bani Israila yaz'amuna annaka fajarta bi fulana. Sabi ni Musa na kung ako ang gagawa, malamang malalaman nyo yan. Ang sabi ni Qarun, pero may sabi-sabi na nabuntis mo si Kwan. Nabuntis mo ang babae na ito. May sabi-sabi na kaya ang sabi ni Musa, uduuha, ipatawag niyo. Pero yung babae nandiyan na, yung babae ready na. Kumbaga na, scripted na yung kanyang sasabihin.
فإن قالت فهو كما قالت. Sabi ni Musa, kung tatanungin ko siya, na pag tinanong ko at sasabihin niya, ako ang nakabuntis sa kanya, tayo, totoo yung sinasabi niya. Tignan niyo si Musa. Pag umamin sabi ni Musa na ako ang magtatanong, tayo sabi niya, totoo yung kanyang sinasabi. Falamma ja'at, qala laha Musa. Siyempre, pinatawag ni Karon. Kasi si Karon, ang expected niya, talagang magsasabi yung babae. Kasi bayad. Ito nangyayari ito. Lalo-lalo sa mga hearing, bayad na yung saksi na ginagawa natin. Ya fulana. Ito yung sabi ni Musa. O ikaw na babae. Qalat labbayki. Ana fa'altu biki ma yaqulu haula. Sabi niya, magsabi ka ng totoo. Totoo ba yung sinabi ng mga tao na ako ang nakabuntis sa'yo? Anong sabi ng babae? La. Wakadhabu. Sabi niya, hindi ikaw ang nakabuntis sa akin. Pinagsinungaling lang nila ako. Walakin ja'aluli ja'lan ala an ukadhifaka binafsi. Binigyan nila ako ng pera, binayadan para sabihin ko lang na ikaw ang nakabuntis sa akin. Nabisto sila. Kaya nung nangyari, fawathaba, fasajada. Ano nangyari ni Musa? Nakasujud si Musa sa pasasalamat sa Allah. Wa huwa bainahum. At tumitingin ang Banu Israel. Fa'awha Allah ilayhi. At binigyan siya ng order ng Allah. Ya Musa, utusan mo ang lupa. Anong ginawa ng Musa? Inutusan ni Musa ang lupa. Fakasabna bihi wa binarihi al-arda. Anong nangyari? Kung saan nakatayo si Karon, pati ang kanyang kayamanan, ay linamon siya ng lupa. Ngayon, linamon siya ng lupa. Kinainan lupa si Karon kasama ng kanyang kayamanan. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. At wala ni isang grupo mula doon sa mga tao na nakatulong kay Karon. Sabi ito, wama kana minal muntasirin. At hindi siya nakaligtas. So niya may problema. At ang tipo at iubang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbaha alladhi tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi. Anong nangyari? Yung mga tao na inihiling na magkaroon ng katulad ng kayamanan ni Musa, binawi nila yun. Sabi nila na hindi na namin gusto magkaroon ng anong mayroon si Karon. Bakit? Ang Allah na ibinibigay niya ang kanyang rizki sa kanya na naisin, laulaan man Allah alayna lakasapa bina. Dahil kung hindi lang sa habag ng Allah ay kakainin din tayo ng lupa. Ng lupa. Way ka'annahu la yuflihul kafirun. Ibig sabihin, ba't sa sabapan ang makatingguma, sutiyuba ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagmamayabang sa kayamanan. Pagmamayabang sa paglalakad, pagmamayabang kung meron kang sasakyan na halos hindi ka na namamansin, la abadan. Yan ay hindi pwede dahil kasama yan sa pangatlo na dahilan kung bakit pwedeng tumating sa atin ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na dahilan na kung bakit darating sa atin ang galit ng Allah na ta'yirul muslim wal izdira'u minhu wa syamatata bihi. Ano yun? Ang pagpapahiya mo sa kapwa mo Muslim. Pagpapahiya. Matagal ka mapaggaya. Na kaya nga sabi ni Abdullah ibn al-Mubarak, kung ang pagpapahiya ay pinahihintulutan na ang aking ipapahiya ang aking mga magulang. Anong sabi ni Abdullah? Sabi niya, kung pinahihintulutan lamang ang pagpapahiya, ang ipapahiya ko ay ang aking mga magulang. Bakit? Dahil sabi ni Abdullah ibn al-Mubarak, dahil mas gusto ko na yung katimpala ko ang makakuha yung mga magulang ko. Bakit? Dahil pag pinahiya mo ang tao, yung katimpala mo mapupunta sa kanya. Na kaya sabi ni Abdullah ibn al-Mubarak, na mas gustuhin ko na yung gantimpala ko, mga magulang ko ang makakuha. Pero bawal. Talagang bawal na ta'yirul muslim
hindi pinapahintulutan ng pagpapahiya. Dahil isa yan sa kasama na dahilan kung bakit nagkakaroon ng puot, galit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig niyo ba ang kwento nung isang sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nangalunya? Sino nga yung pangalan niya? Si Ma'iz ibn al-Aslami. Si Ma'iz nakagyuga, nangalunya. Pumunta siya sa Rasulullah. Sabi niya, Rasulullah, nakagyuga ako, nangalunya ako. Nung marinig ng Rasulullah, sabi ng Rasulullah, anong sinasabi mo? Sabi niya, ya Rasulullah, nangalunya ako. Sabi ng Rasulullah, nababaliw ka ba? Gabunag ka tingin. Bakit nakakita ka ng tao na aaminin niya yung kanyang ginawa? Sabi niya, ya Rasulullah, nangalunya ako. Nasabi ng Rasulullah, mada turido min hadal kalam? Ano ang gusto mong palabasin? O ano ang gusto mong mangyari sa sinasabi mo na yan? Sabi niya, ya Rasulullah, gusto ko na linisin mo ako. Makapagtawba ako. Anong ginawa ng Rasulullah kay Ma'iz? Pinatawag si Ma'iz at pinalo ng 100 hanggang sa siya ay namatay. Nung mamatay si Ma'iz, mayroong 2 tao na pinag-uusapan si Ma'iz. Sabi ng 2 tao na ito, si Ma'iz na yan, na yan imang kinapatay na migyuga. Nanutol ka ng Rasulullah, na binatay ng Rasulullah na binatay. Ito nangyari ito. Kahit patay na, nililibak pa. Kaya nung marinig ng Rasulullah, pinatawag ng Rasulullah itong 2. Sabi niya, ali kayo. Sabi nila, ano yun niya Rasulullah? Sabi ng Rasulullah, kainin ninyo ang tahi ng aking kabayo. Kainin niyo ang tahi ng aking kabayo. Sabi ng 2 lalaki, ya Rasulullah, la yu'kal, di masuta akal, pwede kainin ang tahi ng kabayo. Kaya sabi ng Rasulullah, ang kainin ninyo ang tahi ng kabayo na mas mainam na kaysa sa pag-usapan niyo si Ma'iz. Bakit? Si Ma'iz, sabi ng Rasulullah, nakikita ko na siya sa paraiso ngayon. Nandun na siya ngayon sa paraiso. Pinag-uusapan ninyo si Ma'iz. Kaya hindi pwede ang pagpapahiya. Bakit? Ba't inya ba sa sabapan? Awas ang mapagkaya ka na makatinggo masalakit yung ng Allah na pagkayang kabuno Allah subhanahu wa ta'ala. Tanurin ninyo, walang isa sa atin na walang sekreto. Walang baho, lahat tayo mayroon tayong pagkakamali. Pero huwag mong tignan ang pagkakamali ng kapwa mo. Kaya nga si Musa alayhi salam, dumating sa kanyang panahon na pila pulo lagun na walang ulan. Na, di ba pag walang ulan, meron tayong tinatawag na salatul istisqa. Ang salatul istisqa, sambayang na paghingi ng ulan. Inipon ni Musa yung mga tao at kinausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah, ya Musa, alam mo ba kung bakit hindi umuulan? Sabi nila, ano yun ya Allah? Sabi niya, mayroong isang lalaki sa inyo na 40 taon nang gumagawa ng kasalanan. Na dahil sa kanya, na hindi nahuhulog yung ulan. Tanurin mo, sa katobo ataw, abing galbag sa kadalawakan o ginginang ula, nakalalagitso, madatod. Ustad, magiging kasalanan ba namin yung kasalanan ng mga taong gumagawa ng kasalanan? Anong sabi ni Abu Bakar? Narinig ko ang Rasulullah, sinabi ng Rasulullah, inna Allah la yu'addabu al-ama bi'amalil khas. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya parurusahan ang mga tao dahil lang sa kakaunti na gumagawa ng kasalanan. So Allah ta'ala na dinintiyuban. Sudal pa, sabab ka nung paidubo ha, bandalwa ka. O gayti ko Rasulullah, na niya kapadiyo ba kanudal pa, na nakikita rin yung gumagawa ng kasalanan at kayang pigilan, pero hindi pinipigilan. Nyabi sa papanan mo. Kaya mong pagbawalan, pero hindi mo pinagbabawalan. Na dahil dyan, na madadamay ka sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magagalit. Kaya ito yung nangyari sa mga tao na ito. Kaya nilang pigilan, pero anong ginagawa? Pagdaray ka na lang. Kasi ka na mamasikita. Di ba nangyari? Hindi ka asan yung pag-uutos na maganda pagbabawal ng masama. Pagdaray. Ina, si Kuan na po, 5-6,
Pagtarik ka na niya, importante, sa kita di ka na tabo 5-6. Hindi pwede. Kailangan mo pa rin magpaalala. Bakit? Hindi ibig sabihin na hindi ikaw gumagawa. Mananahimik ka na lang. Ano nangyari? Sabi ni Musa sa mga tao, na alam nyo ba kung bakit pila puno Laguna dala ulan? Sabi nila, anong dahilan niya, Musa? Sabi nila, mayroong isang lalaki na 40 years gumagawa ng kasalanan. At dahil sa kanya, kaya hindi umuulan. Na kaya, sabi ng mga tao, sino kaya yun? Bawat isa nagtitinginan. Kung sino ka man, umalis ka na dito. Nadadamay kami. Na nung maramdaman ng isang lalaki na siya yung tinutukoy, sabi niya na, pag umalis ako, na makikilala ako. Pero sabi niya, hindi ako aalis. Anong ginawa niya? Mingguniat sa kanino. Sa tingin niya, Allah, sa oras na ito, magtatawba ako. Sa oras na ito ay, magbabalik loob ako. Ano nangyari? Biglang umulan. Sabi ni Musa, Ya Allah, wala pang umaalis sa amin. Hindi ba namin nakikita yung tao na sinasabi mo na gumawa ng kasalanan? Bakit biglang bumuhos yung ulan? Ang sabi ng Allah, Ya Musa, nagtawba na yung aking alipin at hindi ko na ipapahiya sa inyo. Hindi ko na sasabihin sino sa inyo yun. Siya mo sa lakitaw, hintayin nito ba? Nagandaw? Malakla mo na yun salin. Nabanal mo masasip. Marami katanungan. Bakit sa patagal? Ganyan mo na di ka pakayan. Isipin ninyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ilang minuto lang sabi niya, Ya Allah, patawad ako. Anong ginawa ng Allah? Pinatawad ng Allah at hindi na sinabi kay Musa kung sino yun. Sa Timoteo Saguna na tabiyabu. Dapat kapag walang makatago na pag nagagawa ka ng kasalanan, automatic na nakapos ka. So ibig sabihin na ta'yirul Muslim, ang pagpapahiya sa kapwa Muslim ay kasama sa dahilan kung bakit darating ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, na man kasyafa awrata akhihi Muslim, kasyafa Allahu awratahu hatta yufdihahu biha fi baytihi. Sino man ang ipapahiya niya ang kapatid niya na Muslim, ipapahiya rin siya ng Allah. At kahit nasa loob ka ng bahay mo, ipapahiya ka ng Allah. Kahit nasa loob ka ng bahay mo. Sunyabi, pinakamapiataw na di makapagkaya kanong daw, kanong pagidyanin ang Muslim. Ikalima, asababam, ang mapakay, ang makatulong sulipungat ng Allah Ta'ala na al-uquq wal-qati'a. Anong yan pinang-uquq? Ang paglaban sa mga magulang. Paglaban sa mga magulang. At kati'a. Anong ibig sabihin ng kati'a? Puputulin mo yung relasyon mo sa mga kamag-anak mo. Nangyari. Mga niya, kuro mo sa ampon o mga niya sa ampon. Imbitiyala kuro mo ni, imbitiyala ko ni. Naput sa sabapan. Ang katinguma sa lakilipungan ng Allah Ta'ala, napuputulin mo ang connection mo sa mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, magulang mo, at sa mga kaibigan mo. Kaya sinabi pa ng Rasulullah, na hajru ka li akhika sana, kasapkid dima. Makagilad ko. Sa lagon, hindi mo kakausapin yung taong nakaaway mo. Sa Laguna, na ang ikwabali, sabi ng Rasulullah, na para mong siyang pinatay. Mana ng kasikalin, inimatayan. Araw na niya tipo to Saguna na sagot ng pililagon. Tama sa minatay, di mo sa pambityana. Ganggula, na anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Sabi ng Allah, silang mga tao na hindi nila tinupad ang pangako nila sa Allah at pinutol nila yung mga bagay na dapat hindi puputulin. Ano yun? Kang gulok kasak, kano mga lukas kano mga suladan ka, na ang sabi ng Allah, na kung sino man ang puputulin niya ang relasyon niya sa kanyang magulang, puputulin niya ang relasyon niya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kapatid, ay kinasusok lamang ko, sabi ng Allah. Namulkan ka.
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yun yung galing sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat sa tao na di ka naman para i-koneksyon ng kalun. Labi lang sa mga Lucas, kayong mga magulang. Kasi hindi talagang mangyayari na yung anak ninyo lalabanan kayo. Ang pinakamainam sa'yo na yung anak ninyo na di ka bangkula, ipadarin ng kiwatan ng ka. Suwatan ng ka na aralan to na, ahayaan mo na lang. At minsan pinagdudua na hindi maganda. Kaya nasabi ng Rasulullah, la tad'u ala auladikum. Wag ninyong ipagdua ang mga anak ninyo sa hindi maganda. Dahil sa inatuang kalimo, nambag ka pagpatay ka, nambag ka pagsakit ka, nambag hindi ka pakayantanan niya. Doon kaginalan mo na dua ng ina na pagdaliman ng Allah Ta'ala. Dua ng ina na daw, pagdaliman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So delikado ang banal itaw ang bagato sa Lucas. Ilino ba? Kanutipo mo ni Musa. May binanggit ang Allah kay Musa na isang tao na kasama niyang papasok sa paraiso. Nagib si Musa. Sabi ni Musa, Ya Allah, isa akong propeta. Bakit mayroon akong isang tao na kasama na sabay kami papasok sa paraiso? Sabi niya, Ya Allah, sino ang tao na yan? Sabi ng Allah, Ya Musa, pumunta ka sa palengke sa lugar na ito at doon mo siya makikita. Pumunta si Musa, minanmanan. Nakita niya yung lalaki, nagbubuhat ng mga gulay. Pagkatapos magtrabaho, uuwi ng bahay. Susunod si Musa. Sabi ni Musa, ano kayang gawain ng tao na ito? Kaya nung makita ni Musa sa kanyang bahay na nagluluto, after niyang makaluto, aakyat sa taas, hindi nakita ni Musa, nandun yung kanyang nanay na kaistampay at kukunin at binababa ang kanyang nanay para makakain. After makakain ng kanyang nanay, iaakyat na naman. Bakit? Asa na di maka ng mga halimaw. Di maka ng mga halimaw kasi bakit? Wala silang kasama sa bahay. At hindi pwedeng hindi magtrabaho yung lalaki. Kaya sabi ni Musa, ito pala yung dahilan kung bakit magkasama kami papasok sa paraiso. Dahil sa kanyang koneksyon sa kanyang magulang. Sunyabi, pinaka-importante na para di tanong kamulkan no Allah subhanahu wa ta'ala, labilawang ka ng mga wata na di mapakay abad-abadan kay koneksyon ng kakani, inanan ka, amanan ka, pagalingan ka, suladan ka, kaya ginapad niya sa sabapan, ang makatinggo masalukit na sulipong at no Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo. Sabi ba dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul la'na, kinasusok lamang ko sila, walahum su'ud dar, nasukang batadan nilalusagay amuli na pinakamalchika. So niya ba, ikapata, at tawag ka ikalima, asabapan, akatingguma, o asbab, akapagkauma, nalipungot sa lakitaw, no Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba na oras na no? Time na. Last 10. Balik, continue na lang inshallah. So habang time out, hindi ka na mo dyan time out di boxing ha. So nung may katanungan ha, pwede magtanong na. Uy, nakalive. Sino magtatanong? Sige ma'am. Hindi tayo nag-uusap na buwan niya. Kasi may kakagasan ng ulo. Ilang taon na. Pero alam ko sa sarili ko, wala akong kasalanan. Ano yan? Matanong sa ako? Tay, maganda yung katanungan. Actually, nangyayari yan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka alla tusyrika billahi na wala tuti'huma. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagrespeto muna sa magulang tinutukoy ko dito. Ang pagrespeto sa magulang, walang sinabi ang Allah na irerespeto lang na magulang Muslim. Ang sinabi ng Allah, magulang, mapakristyano mayano, Muslim. Dapat na ngayon, adati kaso, lukasin ka.
At kung uutusan ka ng magulang mo, anong gagawin mo? Palityala ka. Pero, kung uutusan ka ng magulang mo, na gumawa ka ng shirk, yun, wag mong paniwalaan. So ngayon, kung mayroon kang hindi nagkaroon ng alitan, ito man ay Muslim or hindi Muslim, na may ginawa ka man ng kasalanan sa kanya. Naririnig mo nung nagtanong? Okay. May ginawa ka man sa kanya o wala, ang pinakamainam na ikaw ang unang hihingi ng tawad. Tingnan mo. Sinong nakakaalala, may alam kay Hasan? Sino si Hasan? Hasan bin Ali, anak ni Fatima, dalawa sila ni Ali. Kaano-ano ni Hasan ang Rasulullah? Lolo. Tayo. Si Fatima, anak niya si Hasan. Dalawa sila ni Ali. Nung mamatay ang Rasulullah at nung mamatay si Fatima, nagkaroon ng ibang asawa si Ali. Ang pangalan niya, tapos nagkaroon ng anak, at ang kanyang anak dito, ang pangalan niya si Muhammad. Ibig sabihin, si Muhammad, ando si Hasan, magkapatid sa ama. Pero ang tatay ni Hasan, anak ng Rasulullah. Kaya, nung nagkaroon sila ng alitan, na ang sabi ni Muhammad kay Hasan, nagsulat siya. Sabi niya, kapatid, kaka, pareho tayo ng tatay, pero magkaiba tayo ng nanay. Ikaw, ang nanay mo, anak ng Rasulullah. Na ang gusto ko, na ikaw ang unang humingi ng tawad. Bakit? Dahil sinabi ng Rasulullah, na kung sino ang unang hihingi ng tawad, na yun ang pinakamainam. Kaya gusto ko, ikaw ang mauna, dahil ang gusto ko, ikaw ang pinakamainam sa ating dalawa. Yun, ilino ba si Muhammad? Yanig ka rin yan. Una ka tingin, mga nisa apong kaka, kaya gina, khayruhuma man bada'a bisalam. So yun ang pinakamainam. Na kung meron kang kaalitan, may kasalanan ka man wala, na maganda, mag-adjust ka na lang. Ha? Humingi ng tawad si Hasan. O yun ang pinakamainam. So humingi siya ng tawad. Wala ka ng problema doon. Wala ka ng problema doon. Wala ka ng problema. Ginawa mo na yung dalil. O yung sa yung responsibility na ikaw ang pinaka-mainam. Pero ang pinaka-importante, ikhlas. Hindi yung napipilitan ka lang. Sincere. About sa patawarin ka, wala ka na doon. Bakit? Okay. Dahil kung sino man ang humingi ng tawad sa isang tao at hindi niya pinatawad, tandaan mo, ikaw na hindi nagpatawad, ikaw ang hindi papatawarin ng Allah. Napakadelikado. So, siya mo taman ka, meron na tanong mo na.